Bo, ano masasabi mo sa 2,000 pesos na dagdag ayuda para sa 2.5 milyong porpis ngayong araw? Ayos to, ayos to. Gusto ko to. Ako ang vlogger na di sikat, pero Siyempre, aray putang, matanda na tayo mga normal Siyempre, masaya ako sa mga taong nakatanggap. Wala namang, hindi naman ako bitter. Sino ba namang mag-aayaw sa libreng, di ba? 2,000 pesos na ayuda, di ba? Libre. Wala kang ginawa. Ayaw pa nun. Sana all. Saan ka pa? Wala namang masama sa pagtanggap ng ganyan. Kanya-kanyang diskarte sa buhay yan. Nirerespeto ko diskarte ng tao na ang gusto nila ay tumanggap lang ng tumanggap, libre lagi. Alam mo yung ganung, may mindset silang gusto nila lagi libre. Sarap kaya ng libreng 2,000. Hindi mo mapupulot yan kahit saan, di ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi mo mapulot sa daan. Yun nga lang, may mga disadvantages yan. Una, panandali ang comfort. Maganda siya. Maganda talaga siya. Maganda talaga siya sa mga taong walang trabaho, alam mo yung nakatambay lang, alam mo yung ganon. Sabi nga sa comment section, meron na naman tayong pang reband. Meron na naman daw pang tong its. May budget na naman daw pang may pang bingo-bingo daw, alam mo yung ganon. Siyempre, galit na naman ang mga middle incomers niyan, ang mga middle class, yung mga empleyado, yung mga nagpapakasipag. Siyempre kasi sila may pinakamalaking tax Kaya marami na namang maghihimutok, magagalit sa inyo dyan. Parang ang dating sila nagpapasahod sa mga tumatambay. Kaya nga ang daming nagko-comment na sarap naman maging 4-piece. Pero actually, maliit lang talaga siya. Maliit yun, promise, hindi yun pambuhay. Masaya na yan sa mga taong mga tambay talaga. At malaking kawalan din yan sa mga taong nagtatrabaho. Basta ako, masaya ako para sa mga nakatanggap kasi baka magalit sila. O diba? Iba yung reaction ko, hindi ako galit. Kasi alam ko yung mangyayari in the future. The more kasi na tumatanggap ka ng mga free money, the more ka nagiging complacent. Tinatawag, complacent ba yun? Ano ba yun? This is the end. The more ka nagiging comfortable. At ang comfort, the biggest trap sa mundo ng growth and development. The more ka nagiging komportable, the more bumabagsak ang skills. Yung growth mo, the more siyang nadidelay pag ikaw ay laging komportable. Ganun yung nakikita ko dyan. Parang nagji-gym. May nakita ka bang lumaki ang muscle na hindi nahirapan? Punta ka sa gym, matulog ka lang. Walang development na mangyayari. Ganun din yung nagiging effect pagdating sa ayuda. The more ka naging komportable, the more dumadami yung tamad, the more dumadami yung tambay, at the more na nagiging dependent yung mga taong komportable sa gobyerno. At pag yun nangyari, yung diskarte ng isang tao, yung skill level niya, nagiging limited na lang. Actually, nawawala pa nga kasi nga gusto niya tumanggap na lang At doon nagtitake advantage ang mga taong nasa taas kasi yun ang gusto nila. Kasi pag komportable ka, madali kang kontrolin. Kaya kukunti na lang yung masisipag. Kasi pinakagusto ng tao maging Ayaw rin nila aminin, pero ang pagiging komportable, katamaran talaga siya. Kaya masaya ako sa ganyang sitwasyon. Wala akong against dyan. Kung yun ang diskarte nila, yung 4-piece na yan. So, let it be. Let it be. Let it be! Tuwa ako pag dumadami lalo yung tamad. Kasi kukunti na lang kami masisipag. Mas malaki yung chances of winning namin sa buhay. Kasi kung i-statistics mo, mas kukunti talaga yung masipag compared sa mga taong komportable. Kaya ang reaction ko dyan is masaya ako para sa mga nakatanggap. Malungkot naman ako para sa mga nagtatrabaho ng patas. Kasi ang dating, parang sila nagpapasahod sa mga tambay. Yun ang sabi sa mga comment Hindi ko lang kung paano nila pinapaikot-ikot ang economy. Pero parang ganun na rin yun Kasi sa tax din yan kukunin Yung service yan Marami din naman na ikinabang may nakapagtapos dahil sa 4-piece. Pero yung mga ganyang responsibility, kumbaga parang barya na lang yan sa mga politician Sobrang barya na Kaya ang dali na lang pamigay. Back in the crocodile farm. Kung ako yung leader, ang pinaka main goal ko talaga maging komportable yung nasa baba ko para hindi nila masabayan yung diskarte ko sa buhay. Kasi kung marami tayong magkaka-level ng diskarte sa buhay, magiging threat kayo sa leadership Kaya bawal ka maging magaling. Bigyan na lang kita ng pagkain ng mga libreng pera para wag ka umakyat sa level ko. Ganun yun mga normal. The prophecy is true. Pero hindi ko kinakaila na masarap pa rin talaga ang libre. Binibigyan nga ako ng kapatid ko ng mga, di ba, ng pera minsan di ba? Masarap yung ganun Pero pag nasanay ka, nagiging addicting siya. Kaya kung nakatanggap ka ng additional 2,000 ngayon, Gcashan mo naman ako kahit 500 lang. Balik ko naman sa katapusan, yun lang. ako ang vlogger na di sikat.